namuhay ako na mag-isa lang. Ako Mag-isa lang. nailawan. Hanggang naging pulubi ako. Naging pulubi ako. Paano nangyari? Ano, mas inuna ng parents niya yung papa ko na sumama sa asawa niya. Dapat ako yung ano niya, isasama niya sa probinsya eh. Bali sis is nakagibay talaga yun. Magkakapatid. Oo, bibili. Ngayong 21 years old ko. Ilang years yun. Kaya nakita ng ate ko. Meron ni Marta. Napunta ako sa Samar, Davao, Cebu, Tacloban, Arolete, Baybay. Kaya marunong ako sa ibang wika. Lahat na napuntahan ko na naging nagbenta ako ng lobo, nagbebenta ako ng mga popcorn, cotton candy. Gumaguide ako ng bulag. Ginaguide ko yung bulag na umawak sa akin dito. Tapos sabihin ko na nangihingi ko yung bulag. Ganon. Tapos dimidiskarte rin kami dati ng takip motor. Ganon. Hanggang napunta ako sa Davao. Pagpunta ko sa Davao yun, mga ilang months. Meron kumausap sa akin na sa Tel. Kaya trabaho tayo sa Cebu para assistant tayo doon. Yun, nag-ano kami. Nag-serve kami ng pagkain, nag-hatid kami ng mga pagkain galing sa nilutuan namin papunta doon sa mall na namin kakainan nila, restaurant yun. Yun, katagalan awan ng Diyos rin. Di rin naman ako pinabayaan sa ilang years na 12 years na walang magulang na umasin kanang sumuporta sa akin. Tapos nakakadismaya rin sa buhay syempre na dumating rin sa point na parang sabi ko sa sarili ko na ayoko na suko na ako kasi ang dami talagang nangyari sa buhay na hindi ko matanggap na ngayon ko lang na nalaman about sa mga kapatid ko. Kaya naiyak talaga pag sinasabi ko, bro. Ganyan din ako nung umpisa tol. Halos mas tawag dito. Grabe yung pinagdaanan ni Brad. Ako lang eh. Kasi sa totoo lang, bro, hindi naman sa pagmamayabang, bro. Halos lahat napasukan ko na. Pinagbabawal na gamot, yan lahat. Tapos hanggang may ginawang paraan yung way yung Panginoon na maalis ako sa vision na yun. Kaya yun, simula nun na nakatrabaho na ako na maayos, nabili ko na yung mga gusto ko. Hanggang nagkita kami ni ate kasi nasuspend ako, painante ako dati sa Valenzuela. Nasuspend ako. Paano ka pala nakapunta dito sa Maynila? Nirecruit lang kami ng factory. Kaya mga kinukuha na galing mga probinsya na papatrabuhin sa Manila. Ganun. Siyempre ako, sabi ko, sige, bahala na, go na ako kasi wala rin namang pamilyang mag-aalala, ganun. Ayun, umano dito sa Manila. Ilang years, 1 year rin ako dito sa Manila na ako lang mag-isa na wala talaga ako nilalapitan kahit sa kamag-anak. Kaya nasanay na rin na hindi umaasa sa pamilya, hindi rin kasi mismo yung papa ko, iniwan lang ako mismo sa poder ng lolo ko na hindi na, parang yung sa aso ba na iniwan lang agad yan yung tuta. Ganun. Hindi parehas sa iba na sabi ko, sana maranasan ko rin yung pamilyang ganyan masasaya. Kaya about sa ang aga rin namatay ng mama ko. Namatay si mama, 8 years old ako. Same kayo ng mama dyan. Tapos, mas pinili niya yung niya, yung kinakasama niya sa mga anak niya. Tapos about din sa mga sa kapatid ko, lumayas yung ate ko una, sa pangalawa yung ate ko rin isa. Ang daming mga unfair na nangyari sa pamilya namin. Hanggang ngayon na parang nalilito pa rin ako kung anong totoo, kung sino kakampihan ko. Kasi yung time na yun, sa religion namin na dati, iglesia, sinasabi na si Papa, sinasamantalaan nila yung mga ate ko. Tapos, ganyan daw. Sa ibang panig naman, sinisiraan daw nila si Papa. Ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung sinong kakampihan ko sa kalagayan ko ngayon na. Sabi ko na, mabuti pa yung iba, may magulang, may mama, may nararanas nila yung pagmamahal. Hindi ko pa rin na, ako lang mag-isa talaga sa buhay ko. Kaya nga hindi nga rin ako na kaya sabi ko sa sarili ko, kung meron lang pamilya, ganyan. Napag-aaral na siguro ako, natapos ko na siguro yung pangarap ko, pasok ko lang. Hindi pinagkaloob kasi about na sa pamilya ko rin na broken family. Tapos, ngayon, yung 12 years ago na, kaya na kami nakita ng ate ko.
Ngayon natin na umalis ako sa puti niya kasi sabi niya na sa tagal-tagal ngayon na tayo nagkita. Laki mo na. Di ba rin dati na maliit ka pa na pasaway ka pa. Kaya sa daming pinagdaanan ko, hirap talaga bro. Napasabi ako sa sarili ko na mabuting ano, nadaanan ko lahat na tagumpayan ko, nalampasan ko lahat. Marunong, yan, doon ako natuto mag ng mga wikang Bisaya, Ilonggo, Waray. Marunong ka magsalita Cebuano. Kaya, ang pinakamasakit nun na naranasan ko yung time na sabi ko na natutulog na lang ako sa bilyaran, mag-isa, kinakain ko lang, tinapay, ganun, sa Samar naman yun na naging pulubi talaga ako kasi pinalayas ako ng amo ko. Pinalayas ako ng amo ko nun kasi nag-away kami ng anak niya kasi ako palagi pinagtitripan, ganun. Kaya pinaalis ako, yun. Ako nun, 6 months siguro or 7 na naging pulubi ako na yung ginagawa ko lang, iigib lang ako ng tubig para mayroon akong pera na pangkain araw-araw. Tagalan na may nag-offer sa akin na sabi na sama ka sa akin, Tacloban tayo, trabaho tayo. Yun yung nakapagtrabaho na ako sa farm. Farm naman yun, trabaho sa farm. Murang edad ko na yun. Talaga, nag 14 years old ako, umalis talaga ako sa bahay namin na sabi ko na ang hirap talaga, ang hirap sa buhay na ganyan ba. Yun, nagtrabaho sa Tacloban. Babantay ako ng manok. Nagano ako ng mga kabayo, ganun. Alaga. Kasi katagalan, umalis ulit ako, bumalik ako dito sa Leyte. Pagbalik ko sa Leyte, bumalik na naman ako sa Manila, Batangas naman ako. Pagdating ko sa Batangas, nag-serve ako ng mga pagkain. Pagkatapos ko mag-serve ng pagkain, umalis ulit ako doon. Ben, kuha ka ng tungkulin, Igos. So bro, hindi ko lang kasi update ng tito kasi magta-transfer ako. Davao. Kasi opportunity na rin yun kasi pag-aaralin ako kasi gusto ko rin kasi makapagtapos talaga. Pero sa totoo lang kung pinagkaloob pa sa akin na ganun na buong pamilya. Kaya nasasaktan ako na about sa mga ganyan na sinasagot yung magulang, mga ganyan. Sabi ko lang, mabuti nga kayo, may magulang kayo, tapos sasagot-sagutin nyo. Oo, makinig ka, Jopper, huwag sasagot sa magulang, ha? Kaya talaga, ang unfair ng ibang kabataan nyo na hindi naman sa nagja-judge ako sa kanila. Ang unfair lang talaga kasi yun yung sabi, nagpakahirap yan sila na ganyan, na buhayin ka tapos sasagot-sagutin mo lang paglaki mo. Tapos para lang naman sa'yo, di ba? Kahit gano'n kalaki yung kasalanan ng mga magulang natin, magulang pa rin naman kasi mahirap talaga tanggapin kasi syempre about sa broken family. Kahit mismo si Papa ngayon hindi naman may sama ako sa loob kasi pag nakikita ko siya parang bumabalik yung mga nakaraan. Na-trauma na rin kasi halos dati bro, hindi ka na rin mamatay bro. Hindi na ako mamatay. Sinaksak pa ako dati sa dibdib dito. Tapos awa ng Diyos yun, natulungan ako. Tapos naano pa ako ng itak pa ako ng itak kasi nadamay ako, kabulan, mga nakaraan mga binata, syempre mga Ilang taong ka na ba ngayon? Ilang taong ka na? 21 ka na? Kala ko 18 lang. Ang pinagdaanan sa buhay. Oo, grabe, no? Kaya talaga O ikaw, huwag kang pabugoy-bugoy, ha? Tingnan mo si Brad. Awa ng Diyos. Maayos tong kasama mo. Kung ano yung treasure mo lahat ng meron ka, pamilya, magulang, lahat ng meron ka kasi siya, tingnan mo. Lahat yun, hindi niya pinagdaanan tapos kung ano-ano pinagdaanan niya sa buhay para lang mga laging survival. Para lang maka-survive sa buhay. kahit si alam niya na buhay ko tayo na. Ngayon, Brad Raymart, anong mapapayo mo dito kay Brad Russell na nalagpasan niya na, napagdaanan niya na lahat yan? Anong may papayo niya mo sa kanya ngayon bilang kapatid natin sa iglesia na nagpapatuloy katulad natin? Eh, syempre, ang pagsubok hindi lang natatapos dun sa kwento niya. May mga part ng kwento mo na parang same lang din sa akin eh. Ayun, isa yun sa, kumbaga, pinangawaan ko lahat ng mga pinagdaanan ko rin sa buhay.
no, pinangawaan ko yung lahat ng natutulan ko. Kumbaga lahat ng mga Pasko na nangyari sa akin, kumbaga ano ko yun, kumbaga ayun yung pinarana sa akin ng Diyos lahat yun para ma-differentiate ko yung mapanghalintulad ko yung dalawang bagay, yung mabuti at masama. Nung nakilala mo na yung diba, napagdaanan mo yung mga masama, tapos ngayon nakilala mo na yung mabuti, diba parang kumbaga mas nakikilala mo yung yung mas masaya sa puso. Nahihirapan ako sa mga letra mo. Gusto ko mag-rap. Kaya mo yan, Mark. Nahihirapan ako mamili ng mga letra eh. Sa gano'n, parang Huwag mo nang gawin mo yung complicate. Simple na lang. Yun lang, parang mas na-appreciate ko yung nakilala ko yung mabuti. Kasi kumbaga galing din ako sa Kalayawan eh. Kumbaga lahat yun, ang dami ko rin na-experience. Gulo, bisyo. Kumbaga lahat ng saya, pangsamantala lang eh. Tapos nung nakilala mo yung tunay, nakilala mo yung tunay na reliyon, tunay na Diyos, tunay na aral, tunay na paglilingkod, dun mo mas na-appreciate yung mas masarap pala gumawa ng mabuti. Yung saya na hindi basta-basta lumilipas. Yung saya na talagang ramdam mo talaga sa puso eh. Hindi katulad nung pag nasa labas ka, di ba? Yung parang yung saya na laging bitin. Kaya minsan magdamag kami. Kasama ko yung mga kaibigan ko sa labas, bisyo kami. Nagtataka ako ba't ayoko umuwi. Parang gusto ko pa rin sila samahan. Kasi nga hindi na may hinahanap ako. Hindi ako nasa-satisfied. Parang ganun yung pakiramdam ko. Lagi ako may hinahanap. Tapos yung parang, ewan ko kung ano yung hinahanap ko sa mga kaibigan ko na masaya naman kami pero laging kulang. O may kulang talaga. Kaya yun, nung nakilala ko yung tunay na paglilingkod, yun, nakakilala ako. Ayun, doon ko naramdaman yung tunay na saya. Yung satisfaction na hinahanap ko nandun pala. Yun, parang kumbaga lahat ng memories na yun, kumbaga lesson learned yun, pinaalam talaga sa'yo ng Diyos yun, pinaranas talaga sa'yo para makilala mo siya talaga ng gusto, para mapagkumpara mo kung ano yung mas mabuti, mapagkumpara mo kung ano yung dapat lakaran, ano ba yun talaga yung ano ba ang tawag sa ultimatum ng buhay, ano ba yun? Nasa dulo ng dila ako eh. Basta yun na yun. Oo, yun. Hindi ka kaya ng mga katawan na diba? Ultimate satisfaction ng life, yun talaga. Kasi awan ng Diyos pag nakapagtapos naman tayo dito, hindi kakaawan tayo eh. Kakaawan tayo. Tiwala lang tayo, sumampalataya lang tayo. Merong langit. Yung lahat ng paglilingkod natin, hindi yun mawawalang kabuluhan. Tapusin lang natin yung paglilingkod natin. Ayun, salamat sa Diyos. Nagets nyo ba ha, mga bata? Ikaw naman bro, ano mapapayo mo bro? Hindi, okay na ako dun sa sinabi ni Brad Raymart. Kailangan mo lang makasurvive sa magulo rin kasi yung Narinig buhay ka yan bro? Gusto lang sabihin ni Brad Raymart kasi total nandito na tayo sa iglesia. Kati John Wayne! Kasi... Ikaw naman. Ayoko nang may camera. Ayaw magkakaroon ng kahit kapiting. Kailangan may camera bro. Dahil ayaw Diba to? kami magkakaroon. Daw makapagsalita. Hindi, sige. Sige, para sa kanila. Doon na lang ako titingin. Ganyan kami magsama na tao. Alam naman niya yung nadabi ko. Hey, Commander, kung sa pagkikita ko, ewan ko na lang. Nakakawala eh. Hindi, sige. Okay na ako dun sa sinabi ni Brad Raymart. Gawat tulong ng Diyos. Siyempre, dito na tayo sa loob ng Hindi iglesia. ako yung taong Magpatuloy yabang tayo. lang dito. Kasi habang lumalakad tayo dito sa loob ng Ikaw iglesia, yan. marami tayong pagsubok na Yung yayabang ako na, ganyan ba? kasi ang mabuti may kalaban na masama. Ang Diyos may kalaban na Diablo. Napakinggan mo ba akong pinagkano? Ayaw ng Diablo na nandito tayo sa Diyos.
gagawa yan ng paraan para Dahil dyan yun, malalaman mahiwalay niya tayo sa Huwag na Diyos. yung pinaka na Maraming gagawing paraan, babae, pera, magandang buhay, o kahirapan. Kahirapan. Kailangan matuto tayo maging Pag ginagawa kontento. ka kaya ganyan lang. Yun ang sekreto. Katulad ni Papa. Kailangan kung anong meron tayo, makontento tayo. Yung time nga bro na ano bro mabautismuhan pa lang ako. Ano na ako talaga, parang sinusubok talaga ako agad. Kasi ang dami agad na opportunity na dumating sa akin bago ako mabautismuhan na sabi na, pasok ka dito Sel, kasi ganyan. Para bang gusto nila pigilan gustong pigilan ng Diablo yung mabautismuhan ako sa CGI. Ganun. Tapos hinamak din talaga ako na 3 days ako walang tulog bago ako mabautismuhan pag kinabukasan na sabi ko na, Ama, ikaw na pong bahala sa akin, saka huwag niyo po pabayaan palagi. Kasi ano talaga, para akong natataranta na palaging mga ganyan, tapos sabi, may mga opportunity na biglang lumalapit. Sabi, para ka matutokso, para lumayo ka, tapos hindi matuloy yung pagbautismo mo sa ano mo. Sabi ko na, mas piliin ko na lang muna mabautismuhan bago ako ma-transfer sa mga ibang lugar. Kasi mahirap naman po, diba? Yun, yung pag-ano ko, mas lalo yung pakiramdam ko na may mga kapatid din na ready na paringgan yung mga hinanakit ko na meron na nagsasalita sa akin. Kahit si Brad yung ano dyan, yung guardian niya. Yung malaking katawan. O, ikaw na magpaalam, Brad Jopper. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, pag-ibig. Yun na first po talaga.